Sa pang trading psychology, so may nag-comment sa atin, "Sir, paano niyo ba napa-practice yung disiplina na parang emotionless kayo sa trading and parang hindi kayo masyadong naapektuhan, 'no?" To be honest, kahit ngayon, 'no, matagal na akong nagte-trade pero kahit hanggang ngayon, naapektuhan pa rin tayo, okey? Kasi mahalaga sa atin yung pera, 'no, hindi naman kasi tayo mayaman na, tinatapon lang natin yung pera, okey? Every cent counts, every peso counts, no? Every USD counts. So, yun, mahalaga sa atin yun and mahirap talagang ma-master yung disiplina, okay? And up until now, I'm still a work in progress, no? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masyadong nakukuha yun. Pero, eto lang yung tingin kong nakakatulong talaga sa akin, no? Ang iniisip ko na lang, every trade, pwede akong matalo, okay? Every trade, pwede ako mawala ng pera. Yun na lang yung lagi nyong isipin, okay? Unahin nyo muna, okay? Kapag nagte-trade kayo, magkano ba ang pera na willing akong mawala sa akin ngayon? Magkano ba yung pera na willing akong mapatalo ngayon? Okay? Kasi nga hindi naman natin alam kung saan papunta yung trade, no? Hindi natin alam kung mananalo ba tayo or matatalo. Pero ang sure lang natin, ang kontrolado lang natin is yung amount ng pera na kaya mong i-risk, no? Magkano ba yung amount ng pera na kaya mong mapatalo? Once na ilagay mo na yun sa mind mo, no? Kung sakaling matalo ka man, edi talo. Kasi nga, yun na yung ine-expect mong loss for the day. Okay? Kasi kung may target profit ka, dapat iniisip mo rin yung target loss mo. Okay, ganitong araw, eto lang yung amount na kaya kong mapatalo. Sir, $10 lang talaga. Sir, $20 lang talaga. Sir, $50 lang talaga yung kaya kong mapatalo per day, no? Or sir, yan lang talaga yung kaya kong mapatalo per trade. Then stick ka doon sa plano mo. Kumbaga, kung sakaling tama man ang naging trading bias mo, edi panalo ka. Pero kung sakaling mali man yung trading bias mo, then at least naset mo na yung expectation mo na at the end of the day, kung sakaling talo man, talo ka talaga and yun yung amount na mawawala sa'yo, no? At first, napakahirap niyan guys, sinasabi ko sa inyo. Okay? Kakabahan talaga kayo, manghihinayang talaga kayo, and up until now, no, nanghihinayang pa rin ako. Pero slowly by slowly, napapractice ko na yun na, ay okay, ganito yung pwedeng mawala sa akin kapag talo ako. No? Na-accept ko na agad yung possible loss kung sakali mang palpak talaga yung trade natin, no? Katulad nitong trade ko ngayon, talo ako ng $7, no? And yung ine-expect kong talo dito is kapag tinamaan yung aking $20 na risk dito, no, in USD, talo talaga ako. Ibig sabihin, ito na yung amount na willing akong matalo per day, okay? Or willing akong matalo per trade. Kapag natalo, edi try again the next day, no? So, ganun lang yung trading psychology na nilalagay ko sa isip ko. And up until now, no, hirap na hirap pa rin ako dyan and pinapractice ko pa rin yan. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, no, hindi naman kasi tayo mayaman, hindi tayo laki sa yaman na marami tayong pera na pang trade, marami tayong perang pang gastos, wala tayong ganun, okay? But at least, no, alam natin sa sarili natin na kapag pumalpak tayo, eto lang yung amount ng pera na kaya nating mapatalo. Okay? Kasi yun lang yung kontrolado natin. Hindi natin kontrolado kung ano man yung maging takbo ng market. Kahit pa magaling kang mag-technical analysis, kahit pa magaling kang mag-chart, kahit pa ang dami mong trading patterns na sinusundan, Fibonacci, moving averages, RSI, SMC, fair value gap, ganito ganyan. At the end of the day, hindi mo pa rin kasi alam kung saan papunta yung market. Hindi mo pa rin sigurado kung panalo ba talaga yung trade mo. Pero isa lang ang sigurado natin. Alam natin kung magkano yung amount ng pera na kaya nating mapatalo. Okay? So, simula pa lang, bago ka pa lang mag-trade, tanungin mo na agad yung sarili mo, magkano ba yung pera na kaya kong mapatalo? Alright? So, pag-isipan niyo yan. That's it for today. Until next time, guys. Peace out.